Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Esther, Nehemiah. Esther, Job. Tama ba? Ezra, Nehemiah? Job. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Joel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Nahum, Habakkuk, Jonah, Nahum, Micah, Micah, Nahum, Obadiah. Hindi. Habakkuk. Sorry, Habakkuk. Tsaka Zephaniah, Haggai, Malakay, Zechariah, Malakay, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, Peter, 1 Peter, 2 Peter, Jude ba? 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Ayan, okay, thank you. So, bukas iba naman po, no? Alright, sige po. So, live na po tayo. Good afternoon. And welcome po sa lahat ng kasali natin dito ngayon sa Skype call natin. So, andyan po si Lolo Myong, early bird si Lolo Myong, no? Si Avril nandito na nawala lang. Baka may sa connection. And then, andyan po sila Lola Lita, Jamie, magkabatid na Mendez, Tita Susan, Mom and Dad, si Tito Bong andyan. Asan Siren? Dad, Mom? City. City. Nasa 7 ba? Okay, sige. 7. Nasa 7. Alright, sige. Paki-chat, Ma'am. Sabi mo mag-join. Pwede naman mag-join. Nagsabi siya sa akin na ubusan lang daw siya ng load. Okay, I see. Sige. Alright, sige po. So, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin. Dito po tayo ngayon sa 7, okay? Pero bago yan, again, basahin muna natin simula sa verse 5 hanggang 10. Okay? So, sige, gusto ko sanang marinig. Ma'am, Dad, pakibasa, Dad. 5 to 10. Lucas 1, 5 to 10. 5. Nang panahon ni Haring Herodes ng Judea, may isang paring ang pangalan ay Zacarias, mula sa pangkat ni Abias. Ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron na ang pangalan ay Elizabeth. Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. 7. Subalit wala silang anak, pagkat baog si Elizabeth at sila'y kapwa matanda na. 8. Samantalang naglilingkod siya sa Diyos bilang pari,
ang kanyang pangkat ang nanunungkulan ay 9. Ayon sa kaugalian ng mga pari, napili siya sa pamamagitan ng palabunutan na pumasok sa templo ng Panginoon at magsulog ng insenso. 10. At sa oras ng paghahandog ng insenso, ang napakaraming tao ay nananalangin sa labas. Okay, yan po ang ating pag-aaralan. Tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Panginoon, aming Diyos, maraming salamat po, O God, sa kaligtasan sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo at sa biyaya mo na banal na Espiritu na siyang namamahay sa iyong mga anak, na siyang nagtuturo, naggagabay at nagpapalakas sa amin. Maraming salamat na siya rin ang siyang maghahayag ng iyong katotohanan sa bawat pagbasa namin ng iyong salita. Salamat dahil lahat ng mga dati na hindi pa namin naintindihan ay bibigyan ng pagliwanag ng banal na Espiritu na siyang ibinigay mo sa amin gaya ng iyong pangako. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga matututunan na siyang patuloy na magpapatibay sa pananampalataya, sa pagsunod, sa pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat dahil lahat ng ito ay iyong kagagawan at lahat ng papuri at kalawalatian ay sa iyo lamang. Ito aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. So again, welcome po sa mga nandito. Si Tita Che, no, na nandyan na rin. So hi, Tita Che. Alright, so let's start from verse 7, no? Kahapon po, nabigyan po natin ng focus yung verse 6 at sana po ay malinaw na po sa bawat isa na tayo po'y matuwid sa Panginoon, hindi dahil nabubuhay tayo na sumusunod sa mga utos or alituntunin ng Panginoon. Tanging ang ginawa ng Panginoong Hesukristo lamang sa pamagitan ng pananampalataya na kaloob ng Diyos, tayo ay naligtas dahil ito'y biyaya ng Panginoon sa atin. So purihin natin ang Panginoon, no? Kasi lagi po tayong magpo-fall short, kailanman hindi natin kaya iligtas. So kung meron man po mga pag-iisip na patuloy pa ring nililigtas or ginagawang kasiguraduhan na sila iligtas dahil sila ay gumagawa ng ganito ganyan, atin na pong iwanan, no, yung paunang alituntunin tungkol po dyan. Hindi po yun, no, ang kaligtasan. At ang kaligtasan ay galing at kay Jesucristo lamang. Sa Kanya lamang tayo may kaligtasan. And pero yun nga, tunay nga din na kung tayo po ay inaring ganap ng Diyos, tayo po ay niligtas sa kasalanan, tayo rin po ay itutuwid, no, mula sa kasalanan. Kaya tayo po ay mamumuhay na naayon sa utos at alituntunin. So ito po ay mga prutas lamang ng pagliligtas ng Panginoon sa atin. Kung ikaw man po ay mabait, kung ikaw man po ay sumusunod sa utos ng Diyos, kung ikaw man po ay matulungin, kung ikaw man po ay mahabagin, nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa mga anak ng Diyos, yan po ay dahil binuhay ka at niligtas ng Diyos. Hindi po yan ang paraan upang ikaw ay maligtas, bagkus iyon ay mga patunay na ikaw ay tunay ngang ligtas. So sana po maging malinaw na po yan sa bawat isa. So yun din po ang nangyari kay Zacharias at kay Elizabeth. At sana po natatandaan nyo po, no, na ang kaligtasan ng mga tao bago po dumating si Jesucristo ay ang pananampalataya na siya ay darating. So pareho lang po tayo. So wala pong ibang way, but pareho lang. It's about Christ, pananampalataya natin sa dumating na, sila naman pananampalataya sa darating. At natapos na yon, at tunay nga na sila'y sila'y tinang ano yan, sa Tagalog yan, sila'y
kinonsider or tinawag na matuwid sa harapan ng Diyos dahil naniwala sila sa Diyos. So, ganun din tayo. Tayo matuwid dahil, again, it is the work of God, kaya tayo nagtitiwala sa Kanya. Okay? So, once again, nandiyan na si Avril. Hello, Avril. So, ngayon, dito tayo sa verse 7. Tingnan natin kung makakalusot tayo hanggang verse 8. Okay? So, subalit wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y kapwa matanda na. Okay, pag-uusapan po natin itong verse 7. Pero bago po yan, gaya po ng pangako po sa inyo, bibigyan ko po kayo ng chance na maibahagi naman yung mga napag-aralan nyo. Ako po, natutuwa po kami ni Kuya sa tuwing meron pong nagsasalita, sa tuwing meron pong nagsishare, kasi natutuwa kami na may nag-aaral. No? So, kung meron man po tayong mga maling bagay na masasabi, wag po kayong mag-alala. Nandito po tayo para magtulungan na maitama natin yung mga pagkakaintindi natin. Kaya nga po meron tayong Bible study upang lahat tayo ay maitama natin lahat. Kahit kami ni Kuya, minsan nagkakamali din po kami. Ako nga din po kapag nire-review ko yung Bible study natin, may mga nasasabi ako na, ay, dapat pala hindi ganon. So, kaya nire-review ko din po yung Bible study. Alright, so wag po kayong matakot na mag-share mahiya. So, i-develop natin yung culture na bilang magkakapatid, tayo po ay nagpapalakasan, hindi nagpapagalingan. Okay? Sige po, sino po ang may ma-share, no? Sige, Dad, simulan mo, Dad, at susundan nila yan. Huwag mo lang kalimutang i-unmute, no, yung mic mo at hindi ka namin maririnig. Okay. Kaya, diba sinabi ko nga kahapon na yun nga yung baog wala silang anak, no, kasi baog si Elizabeth tsaka kapwa sila matanda na. May nabasa ako na yung time na yun, kumbaga, yung hindi pagkakaroon ng anak, kumbaga ito ay kahihiyan, no? Kahihiyan sa kapwa. Yung dalawang mag-asawa ba, kahihiyan para sa kanila, para sa ibang tao. Kasi nga, kumbaga, ang pagkakaroon ng anak, ito ay biyaya na nanggagaling sa Diyos. No? Siguro napapatanong ako. Yun na nga, di ba? Sabi sa previous na nabuhay sila ng matuwid, malinis at walang kapintasan, no? Pero sa kabila nun, hindi sila nabiyayaan. Kumbaga, siguro yun yung na bakit yun ay isang kahihiyan. Diba? Sa atin naman ngayon, kung wala kang anak, wala talaga, okay lang, diba? So, yung time nila, parang kahihiyan yun para sa kanila. Yun. Dito sa Okay. 7. Sige. So, maganda po na nasimulan po ni Daddy yon doon, no? Yung parang salitang kahihiyan. So, actually, kung ako po ay tatanungin ninyo, ano yung ma-share ko po sa verse 7, ganun din po ang aking ma-share sa verse 7. So, baka pareho kami ng binabasa ni Daddy. Alright. So, totoo po, isa pong kahihiyan kapag ang isa pong babae ay hindi po nagkakaroon ng anak, no, dito sa time nila. Okay, ngayon, syempre tayo bilang mga exegetes, mga tawag sa atin mga exegetes. Kasi po hindi po tayo nag-i-interpret ng Bible, ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng sarili natin. But lagi po natin yung tinitest kung yun ba ay tama. Again, ganito po, mag-aral ng salita ng Diyos, hayaan nyo pong i-interpret mismo ng salita ng Diyos ang kanyang salita. Okay? The word will speak for itself. No? So, ganun po ang pag-aaral. Ngayon, tingnan natin kung tunay ba or tama ba yung shinare po ni Daddy sa atin kanina. So, may mga verses po tayong babasahin. So, una, okay, bago po pala yan, tingnan nyo po sa verse 6, no? Sabi po dito,
sila ay kapwa matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? Sa harapan ng Diyos, sila po ay matuwid. Pero, meron pong mga komentaryo na nagsasabi, pero sa mata ng tao, sila po ay hindi matuwid or sila po ay parang pinarusahan or sa mata ng tao sila po ay sinumpa. Why? Kasi yun nga po sa verse 7, subalit wala silang anak. Tama po yun sa culture po ng mga Hudyo, kapag ikaw ay baog or kapag ikaw po ay walang anak, isa kang kawawa or isa kang parang may isip nila na sinumpa ka. And usually, iniisip po nila na dahil po iyon sa kasalanan. So, ibig sabihin, kapag ikaw po ay walang anak, may isip agad nila, yung taong yan, namumuhay kasi sa kasalanan yan, kaya ganyan. So, again, titingnan natin sa salita kung bakit ganon. Ngayon, may babasahan tayong mga verses. Tingnan po natin sa Psalm 127 verse 3. Tingnan natin yung Psalm, mga awit. Chapter 127. 127 verse 3. Basahin po natin. Sabi po dito, narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Okay? Naririnig niyo po ba yung mga kapatid? So, sabi, ang mga anak pala ay pamana na mula sa Diyos at sila ay gantimpala mula sa Diyos. Okay? So, ibig sabihin, the opposite, yung kabaliktaran ng verse na ito ay ang mga walang anak ay walang pamanang nagmula sa Diyos. Ang mga walang anak or walang bunga ng sinapupunan ay hindi ginatimpalaan ng Diyos. Naintindihan niyo po yon? So again, kasi nga po, ang pagkakaroon ng anak ay biyaya sa Diyos. Kung wala kang anak, ayun, masasabi talaga na hindi ka biniyayaan ng Diyos. And titingnan natin sa Genesis, balik muna tayo sa Genesis, chapter 30, verses 1 and 2. Basahin natin, no? Tingnan natin gaano ba kahalaga or gaano ba ka-big deal ang magkaroon ng anak. Basahin natin yung verses 1 and 2. Sabi po dito, nang makita ni Raquel or Rachel na hindi siya nagkakaanak, kilala niyo po ba si Rachel? Okay, medyo review lang tayo. Kilala niyo po ba si Rachel? Hindi po yung kapitbahay niyo, no? Sino po si Rachel? Sino po makapagbigay ng short information about Rachel? Review lang, review. Si Rachel ay, tandaan niyo po ba? Asawa ni Jacob. Okay? Asawa ni Jacob. May dalawa po siyang asawa, si Leah at si Rachel. Okay? Si Rachel po ang nanay ni Joseph at nanay ni Benjamin. Okay? So, si Rachel po ang nanay ni Joseph. Alright? So, sabi po dito, nang makita ni Raquel na hindi siya nagkakaanak kay Jacob, ayun nandyan si Jacob okay? Ay nainggit siya sa kanyang kapatid, yan ay si Leah. At sinabi niya kay Jacob, bigyan mo ako ng mga anak at kapag hindi ay mamamatay ako. So tingnan niyo po yung desperation na meron po si Rachel. Kapag hindi mo ako binigyan ng anak, mamamatay ako. Alright? Ganyan po ka big deal ang pagkakaroon ng anak. Again, one of the reason is yun po kasi ang magpapatuloy sa angkan, sa pangalan, no? Okay, at yun din po ang magkakaroon ng mabibigyan ng pamana, no? Yung birthright na tinatawag. Kaya napaka-importante po yan. And in verse 2, kaya't nag-alab ang galit ni Jacob. Galit si Jacob kay Rachel, no? At sinabi niya, ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata?
So makikita nyo dito, ang Panginoon po ang nagbubukas at nagsasara ng bunga ng bahay bata ng isang babae. Okay? So dito ay makikita natin hindi po binuksan ng Diyos, no? So ibig sabihin, tunay nga na ang mga anak ay kaloob ng Diyos. Alright? So again, pero yung highlight natin dito, yung nararamdaman ni Rachel, sabi niya, mamatay ako kung wala akong anak. Alright? So ganyan po sila ka-desperate na magkaroon ng anak. Ngayon dito, di ba, mas gusto na walang anak. Pero dati po, mas gusto nila na may anak kasi again, nagpo-propagate pa sila during that time nagpaparami. So yung pagkakaroon ng anak is napaka-big deal po yun sa kanila. Okay? So meron pa po tayong babasahin na verse. Teka lang, naglalag yung aking computer. Basahin din natin yung 1 Samuel 1. Okay? Another babae. Tingnan natin no, sa 1 Samuel chapter 1. Anong verse yun? Okay. Si ano po ito? Si Hana. Naalala niyo po ba si Hana? Okay. Si Ana. Ito po, makita niyo dito. Verse 5. Sabi dito sa verse 5, ngunit si Ana ay binibigyan niya ng dobleng bahagi sapagkat minamahal niya si Ana. Kahit na sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. So si Hana din po ay hindi po magkaanak dahil nga again, sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Sino ba to si Hana? Sino makaka-remember? Sino si Hana? Yung binabible study ni Ate Arshan dati. Sino si Hana? Tatandaan niyo po, si Hana ay ang nanay ni Samuel. Kaya nga per Samuel, di ba? Si Hana po ang nanay ni Samuel. Ngayon, sino naman si Samuel? Si Samuel naman po ang propeta na ginamit ng Diyos na italaga ang pinakaunang hari ng Israel na si David. Si Samuel po yung propeta na yon. Okay? Propeta ba or pari? Teka lang. Pari ata. Pari or... Okay, check po natin yan. Okay? So, nakilala niyo na po si Hana. Yung anak niya po, kasi hindi po magkaanak si Hana. So, kung babasahin yung chapter 1, grabe talaga yung prayer niya kay God. At sabi niya, ito, ginamit ko to yung time na nag-dedication tayo, di ba? Yung kinorek po natin yung pag-iisip about sa dedication. Sabi niya, okay, sabi niya sa verse 11, ito yung sabi ni Hana, no? O Panginoon na mahukbo kung tunay na iyong titingnan ng pagdurusa ng iyong lingkod. Tingnan niyo po, no? Gabi yung words niya, pagdurusa. So pag wala talagang anak, sobrang talaga yun, pagdurusa sa kanila. At alalahanin ako at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pangahit na daraan sa kanyang ulo. So, yun po si Samuel. So, sabi niya, kung pagkakalooban mo, ihahandog ko, ibibigay ko sa iyo si Samuel. At yun nga, ginamit niya ng Panginoon si Samuel. So, makikita nyo dito, gaano talaga ka-importante sa kanila ang pagkakaroon ng anak. And, babalik tayo sa Luke. Last na po to, Luke chapter 1, verse 24 hanggang 25. By the way, nanonood po si Tita Bing sa online. So, hi Tita Bing, kung naririnig mo to. Nandiyan ka lang, makinig ka lang. Alright, sabi dito, pagkalipas ng mga araw na ito, ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. Okay, medyo nag-jump lang po tayo. Siya ay nagtago ng 5 buwan na nagsasabi, tingnan niyo po yung mga sinabi ni Elizabeth, ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin ng mga araw na ako'y kanyang bigyang pansin upang alisin ang aking kahihiyan sa gitna ng mga tao. You see, ang pagkakaroon ng walang anak, grabe yung Tagalog ko. Ibig sabihin, yung sitwasyon na wala siyang anak, grabe yung kahihiyan niya, no, sa gitna ng mga tao.
So nung nagkaanak siya, ito yung sinabi niya, no? Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin, na binigyan niyang pansin upang alisin ang aking kahihiyan sa gitna ng mga tao. So dito natin mako-conclude na ang mga tao talaga, ang pagtingin kay Elizabeth, ano talaga? Sinumpa or kahihiyan sa pamilya kasi nga hindi magkaanak, parang ganun po, no? So makikita nyo doon. Kaya maganda na napag-usapan natin ito. Tandaan nyo po, si Elizabeth po ay baog or barren sa English. Okay? And mamaya sa ating pagpapatuloy, mabibigyan natin ng halaga bakit kailangan or mabibigyan natin ng halaga itong sinabi na si Elizabeth ay baog. Okay? Kasi sige, sabihin ko na lang po sa inyo kasi alam niyo naman na mangyayari, 'di ba? Magkakaanak, mabubuntis po si Elizabeth. And alam niyo po ba, ayon po sa pagkakabasa ko lang din, pag-aaral ko sa preaching po ni Dr. John MacArthur, ang huling miracle na nangyari is lumipas na po ng 500 years. For the span of 500 years, wala na pong miracle silang na ririnig or na nasisilayan. And alam niyo po ba, ang miracle ay very rare po na mangyari. Ang milagro po ay pagpapakita na ang Panginoon ay kumikilos, okay? Kumikilos nga, or kumbaga, ano ba sa Tagalog yan? Hirap kasi sa Tagalog po eh. Kumbaga, pagpapakita na ang Diyos ay may ginagawa para sa kapakanan ng mga tao. Yun po ang purpose ng miracle, mga kapatid. At hindi po yan laging nangyayari. It's very rare na mangyari. Kung babasahin po natin sa Old Testament, may mga milagro po talagang nangyayari, pero kumbaga, ano siya, doon lang talaga nangyayari yun, no? Hindi po siya nangyayari kung saan-saan. Okay? Now, ito pong milagro na ito na nangyari nung nagkaroon po ng anak si Elizabeth, 500 years na po ang nakalipas na wala talagang milagrong nangyayari. Okay? So, di ba, 400 years walang propeta, 500 years wala pong milagrong nangyayari. So, makikita nyo dito na ang Diyos talaga ay kumilos na, no, para sa kapakanan ng kanyang mga iniligtas or ililigtas, no? So verse 8, patuloy tayo sa verse 8. Samantalang naglilingkod siya sa Diyos bilang pari at ang kanyang pangkat ang nanunungkulan. Okay, verse 7. Verse 8, sorry. Verse 9. Ayon sa kaugalian ng mga pare, napili siya sa pamagitan ng palabunutan na pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng insenso. Okay, dito po sa verse 8 and 9, gusto ko pong marinig yung mga na pag-aralan nyo po patungkol po dito sa 8 and 9. Baka meron pong makapag-share ng kanilang napag-aralan dito. Sige po, sino po? Ikaw, Dad? Sige, Dad. Nakamute ka pa rin. Ayan, yung sa 9 ba, yung pagkapili, kasi pag napili pala, yun ay isang napakataas na honor, no? Sinabi. Kasi nga, sa dinami-dami ng pare, no? Ang ano nila, pag ikaw nabunot, napakalaking ano yun sa'yo. Baga, karangalan. No? Yun lang. Kumbaga mataas ang honor pag ikaw ang napili ba. Hindi lahat napipili, nabubunot kasi nga sa dinami-dami ng pare. Yun. Kumbaga, yun ang will ng, kumbaga, yun yung inaano nila na kay pinili ng Panginoon. Okay. Salamat, Dad, no? So, may madadagdag pa po ba yung iba patungkol doon?
Okay, si Tito Bong ata parang may sasabihin. Sige po. Siguro sa talatang ito, si Zacarias po, inilarawan dito talaga yung plano ng Diyos sa pagpili, sa pagpili na magiging anak po nila ni Elizabeth, na makita natin na si Juan, na isang espesyal na kumakatawan para sa pagdating niya. Ito po pinakita yung talagang plano ng Diyos. At sinabi ng inihayag ni sino po to, ang anghel na si Gabriel kay Zacarias na inihayag niya na magkakaroon sila ng isang anak, at iyon ay hindi niya rin na pinaniniwalaan. So doon pa rin pinakita pa rin talaga na si Zacarias po ay isa po talagang matuwid sa Panginoon, at inihayag ni anghel ng si Gabriel na magkaroon sila ng isang anak, at tawag dito, nang lumabas po si Zacarias, siya po ay hindi po makapagsalita, at wala po siyang nasabi doon sa paglabas niya po doon sa templo. Yun po, at isa pa po yung yun po pa pala ang kaugalian ng isang mga pari na tinatawag na Serdes, na nagbibigay sila ng isang upuan na tawag dito, na walang nakaupo, at iyon po yung isa nilang tradisyon na sa pagpasok mo dun sa isang templo. Yun po yung nabasa ko. Medyo ano ba? Okay, alright. Sige po. Sige po, Tito Bong, no? So, yun. Nakakatuwa din, no, na nagbasa talaga si Tito Bong din. At na-share niya nga po na maganda po yung sinabi, no, na ito ay pagpapakita ng plano ng Panginoon. So, nasabi po ng dalawang tatay natin na kumbaga pribilehiyo siya, at makikita na pinili talaga siya ng Diyos, at makikita na plano talaga ito ng Diyos, no? So yan po, gagamitin po natin yung mga na-share po natin yung mga tatay upang mas mabigyan pa po natin ito ng kumbaga mabuksan pa natin, no? Ayun, thank you po, no? So, yes. Alam niyo po ba, mga kapatid, na napakarami po ng mga pari. Okay? At ito ay na-share ko na po ito nung nakaraan pa, na dahil sa dami nila, minabuti na i-divide po sila into 24 na groups. Natatandaan niyo po yon? 24 groups po, dinivide sila, ano? Ginrupo sila. Tapos, 2 beses lang po sila sa isang taon makakapaglingkod. So, kumbaga yung group 1, 2 beses ka sa isang buong taon na maglilingkod. 2 isang linggo. Naintindihan niyo po? Okay? So, ibig sabihin nun, di ba, sa isang buwan may 4 na linggo. So, ibig sabihin, 2 grupo yun. 12 months. So, 24 groups. Di ba? So, ngayon, itong time na to, yes, ako makikita nyo dito, no? Samantalang naglilingkod siya sa Diyos bilang pari, at ang kanyang pangkat ang nanunungkulan. Ibig sabihin, sa time na ito, yung group nila yung naka-assign na maglingkod. Okay? Kung babasahin po muna natin, makikita nyo talaga na parang random lang. Kasi nga po, tingnan nyo, ayon sa kaugalian ng mga pari, napili siya sa pamagitan ng palabunutan. Okay? Ito ay tradisyon lang ng mga pari. Ito po ay hindi officially sinabi ng Panginoon na gawin nyo to, no? But tradisyon ng mga pari. Kung isipin po natin, kung tayo po ay maniniwala na ang Diyos ay soberanya sa lahat,
Ako, nung binasa ko to, hindi ko naisip na ito'y out of luck, okay? Na ito ay swerte, na ito ay dahil, yun lang, na timing lang talaga na yung palabunutan nila, si Zacarias ang napili. Well, I believe, and all of us must believe, that God is sovereign, soberanya po ang Panginoon. Yung pagkapili po, bagaman ito ay ayon sa pamagitan ng palabunutan, ito po ay kalooban talaga ng Diyos. Okay? This is the right and perfect timing, no? Na itinalaga ng Diyos upang mangyari. So yun po yung sinasabi nila Tito Bong at ni Daddy, na sabi niya ay pinili talaga siya ng Diyos at makikita talaga natin yung plano ng Diyos dito. Okay? Ngayon, sinabi po kanina na isang malaking pribilehiyo ang pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng insenso. Bakit kaya? Okay? Ito po pala, gusto ko ito ituro sa mga tatay natin. Once po na may i-share tayo, lagi po nating tandaan na i-explain to ayon sa salita ng Diyos. Okay? Tulad na yung sinabi po ni Daddy na isang pribilehiyo. So ang tanong, why? Bakit? No, bakit siya naging pribilehiyo? So maganda po na meron po tayong backup na verses para po ma-explain po yun. Bakit po siya pribilehiyo? So our keyword, para po maintindihan natin to mga kapatid, ito pakinggan nyo po to kasi maganda po to na time na matutunan natin to. Ito palang pagsunog ng insenso. Okay, magpo-focus tayo dito sa pagsunog ng insenso. Bakit pribilehiyo na mapili na pumasok sa templo at magsunog ng insenso? Why? So, para po ma-explain natin yan, babalikan natin. Ano ba tong pagsunog ng insenso? Ano ba ito? Kasi, okay, mga kapatid, babalikan natin yan, pag-aaralan natin yan. So, kung babasahin po natin sa Exodus chapter 25 verse 22, okay, Exodus is pangalawa pong libro, sunod po sa Genesis, no? Exodus chapter 25 verse 22, basahin natin. Sabi dito, doon ako makikipagtagpo sa iyo at mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng dalawang kerubin na nasa ibabaw ng kaban ng tipan, ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga utos ko para sa mga anak ni Israel. So ibig sabihin po pala, no, itong luklukan ng awa, okay, luklukan ng awa, ito po ay nakalagay, okay, sa ano po ito, nakalagay po siya sa maganda kasi na makita niyo yung ano eh. 'Di ba sa tabernacle meron pong dalawa. Tatandaan niyo po ba 'yan? May dalawang ano po 'yan, lugar or division. So meron pong tinatawag na Holy of Holies at meron tinatawag na the Most Holy Place or the Holy Place. Holy of Holies and Most Holy Place. Tapos siya po ay nadi-divide ng veil or ng kurtina. Okay? Naintindihan niyo po mga kapatid na ano po siya ng kortina. Okay, ganito na lang. Taga lang po. Para mas makita niyo po talaga, no? Wait lang po. Paano ba to? Medyo lag yung Skype. Medyo ano. Pero sige lang. Libre kasi kaya ganito. Okay. Wait lang ha. May papakita po ako sa inyo. Wait lang. Diyan lang kayo. Okay, may i-share ko po yung screen ko. Kahit wala. Okay, sige. Okay, sabi po kung nakita niyo na yung screen ko ha. Nakita niyo na po ba? Yung screen? Nakita na po ba or hindi pa? Wala?
Wala pa rin? Yung verse lang. Yung verse lang. Okay, stop ko muna yung pag-share ko dito. Nawala na yung verse? Okay. Wala pa rin yung akin? Ulitin ko na lang. Teka, para ma-explain natin na maayos. Okay, ulitin ko po. Ayan, nakikita nyo na po ba? Nag-share screen na? Wala pa rin? Wala pa rin. Ba't kaya ganito to? Ang hirap. Okay, ulitin natin. One more time. Photos na lang. Ayan, nakikita nyo na yung screen? Wala pa rin. Wala pa rin? Kailangan mo Yung muna. picture, Ano? yung picture mo lang po na pogi. Nako, nakakatakot yan. Balik Sige, ka umalis. Tapos, ano mo ulit muna yung Skype. Ganun kasi yan eh. Hindi sige. talaga makakapag-share. Okay. Share ko po ulit ha. Ko pipiliin dapat dito. Okay. Ayan, nakikita niyo na po ba? Wala pa rin? Ayaw pa rin? Okay, wag na lang. Okay, aralin pa po natin itong sa Skype. Okay, medyo may ano pa. Okay, anyway, paano ba? Yun nga po, kasi nga po sa tabernacle, kung saan po sumasamba ang mga Hudyo at naghahandog ng kanilang mga handog, meron po yung dalawang division, okay? So sa gitna po noon, meron pong kurtina. Ngayon, sa gitna po noon, ito po imagine niyo na lang, ito po yung most holy place or Holy of Holies, okay? Sa gitna po noon, ito yung kurtina. Nandito po nakalagay yung ano ba to sa English? Altar, sa English kasi altar of incense. Or doon po sinusunog yung insenso. Okay? Sa labas noon. Ito yung most holy of holies. Ito yung kurtina, nandito po yung altar of incense kung saan doon po sinusunog yung insenso. Now, ano ba yung purpose noon? Ano ba yung purpose ng insenso na yon? Ngayon, kung babalikan po natin sa Exodus chapter 30, verse 7 to 8, ito po yung sinabi ng Panginoon kay Aaron. Okay? Yung pinakaunang punong pari. Ito po yung sabi ng Panginoon, verse 7. Ay, na-share ko na ba yung screen ko? Di pa. Okay, share ulit natin yung verse. Okay, ito pa yung sabi dito. Maghahandog si Aaron sa ibabaw niyon ng mabangong insenso tuwing umaga kapag kanyang inaayos sa mga ilaw ay ihahandog niya iyon. So, tuwing umaga. And verse 8, at kapag sisindahan ni Aaron ng mga ilawan sa gabi, kanyang ihahandog iyon bilang isang insensong patuloy na handog sa harapan ng Panginoon sa buong panahon ng inyong mga salinlahi. So ito po yung utos. Yung pagsusunog po ng insenso, ginagawa po yan 2 beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi. At ito po'y gagawin sa harapan ng Panginoon sa buong panahon. Ito po ay perpetual. Ibig sabihin, hindi po ito matatapos. Okay? Hanggang ngayon ay dapat gawin nila. Ewan ko lang po kung ginagawa pa nila ito kasi nga wala na yung templo, no? Hindi ko alam kung ginagawa pa nila yun. Pero yun po ang utos. Perpetual. Pag sinabi po nating perpetual, wala pong katapusan. Iyon. Okay? At alam nyo po ba, meron pong specific na recipe. Okay? May specific po na recipe sa paggawa nung
insenso. Hindi po yun basta-basta lamang na magsunog ka ng isang stick dyan, insenso na yon. No, meron pong specific na instruction si Lord sa paggawa ng insenso at meron pong specific na apoy kung saan doon nila susunugin or doon nila sisindihan yung insenso. Kaya tingnan nyo po ano nangyari. Natatandaan nyo po ba yung nangyari sa dalawang anak ni Aaron, si Nadab at Abihu? Ay, by the way, ang galing ng transition. Alam niyo po ba ano po nangyari kay Nadab at Abihu? Sila ay namatay. Why? Parang si Lolom yung alam to eh. Pero sila po ay namatay dahil sinindihan nila yung insenso gamit po ang strange fire or yung apoy na hindi naman sinabi ng Panginoon. So, isa sa matutunan po natin doon sa story na yon, ang paglilingkod sa Panginoon, ayon po talaga yan sa kung ano ang kanyang itinalaga. Okay, tayo po kung tayo maglilingkod sa Panginoon, hindi po yan kung anong gusto natin, kung ano po yung komportable sa atin, hindi po ayon po iyon sa kung ano ang itinalaga at inuutos ng Diyos. Doon, ganun po natin sasambahin si Lord. Kapag sinabi ni Lord na sambahin mo ko sa pamagitan ng pag-aaral ng salita, dapat nag-aaral ka ng salita kung ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Now, by the way, speaking of, meron po tayong privilege na makarinig po sa isa sa mga tanyag or popular na reformed teacher and reformed pastor na galing pa po sa Amerika. Kilala po to siya sa paghahayag niya sa mga false teachers, paghahayag niya sa mga false teachings, paghahayag niya sa mga false, ano pa ba? Basta mga false na mga tao, no? Si Justin Peters po, no? Isa siya sa mga speaker na pupunta dito sa Pilipinas para po sa isang conference sa April 27. And ito po ay napakagandang opportunity na tayo po ay makasali. And ako natutuwa kasi April po, pupunta po sila daddy dito kasi anniversary po natin. Iyon, the second anniversary na po ng His Community Church. At maganda na matuto tayo kasi ang topic po nila ay strange fire. Okay? Yung mga maling kagawian, maling paglilingkod. So maganda na matutunan po natin iyon dito sa mga tatlo po sila pero ang kilala ko lang si Justin Peters. So, encourage ko po kayo na sumali, lalo na sa core team, sali po tayo. Sa April 27, Sabado po yan, meron pong entrance fee na, registration fee na 700. So, wag po kayong mag-alala sa entrance fee. Pwede po namin kayong pahiramin muna at para hindi mabigat. At sa transportation naman, parang meron na tayong maarkila. Kasi konti pa lang naman tayo eh, no? So, yon, sali po tayo doon. So, sa mga hindi makasali, wag po kayong mag-alala. Amin naman pong i-share yung mga matututunan namin doon. Okay? So, April 27. So, ang plano ko po, Dad, yung flight nyo na lang dito is April 26 ng gabi or 27 ng umaga. Tingnan natin. Tapos, diretso na tayo para isang biyahean na lang tayo. So, yun yung parang nice. Anyway, pag-usapan natin yan later. Balik tayo sa strange fire. At balik tayo sa pag-ano ng insenso, no? Okay? So, ganyan po ka-importante ang paghahandog ng insenso. At ano ba ang nire-represent ng insenso? Okay? Ano ba yung nire-represent niya? So, alam niyo po ba, ito, maganda na maintindihan natin to kasi mako-connect natin dito yung verse na nagsasabi sa chapter 1 ng Luke. Tingnan niyo po yung sinabi dito sa Luke chapter 1, verse... Teka lang ha. Okay. Jump lang po tayo ng verse 13. Tingnan niyo po yung verse 13. Subalit, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat pinakinggan ang panalangin mo
At ang asawa mong si Elizabeth ay nagsisilang sa iyo ng anak, isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang sa pangalang Juan. Ano sabi? Sapagkat pinakinggan ang panalangin mo. No? Kumbaga kung babasahin niyo yung Luke from verse 1, saan ba nanalangin si Zacarias? Wala naman sinabi na nanalangin siya. Pero verse 9 ay magbibigay sa atin ng hint. At yung pagsusunog ng insenso ay magbibigay sa atin ng hint. Why? Ano bang nire-represent ng pagsusunog ng insenso? Titingnan natin yan, sasagutin natin yan ayon sa salita ng Diyos. Basahin natin yung Psalms 141 verse 2. Psalms, nasan ka na Psalms? O, pangalan niyo po sa anak niyo Psalms, no? 141 verse 2. Kung marami po kayong anak, no? Psalms 1, liga nga. Psalms 2. Okay, joke lang po 'yan. All right. So, Psalms 141 verse 2, tingnan niyo po. Ibaling mo ang aking dalangin na parang insenso sa iyong harapan. At ang pagtataas ng aking mga kamay ay handog sa kinahapunan. Tingnan niyo po, ibaling mo ang aking dalangin na parang insenso sa iyong harapan. 'Di ba? Saan po nakalagay yung altar of incense? 'Di ba sa harapan ng Holy of Holies, pero natatakpan ng ng kortina, pero doon nakalagay. Okay, yan po, nagbibigay na sa atin ng hint. Ano ba yung pagsusunog ng insenso? This verse will teach us and will give us a hint. Ano 'yon? Ito, ibaling mo aking dalangin na parang insenso sa iyong harapan. And meron pa tayong babasahin. Revelation. O yun, sa bandang pinakauli, no? Revelation chapter 5 verse 8. Tingnan niyo po. Pagkakuha niya ng aklat, sa aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Ano yung daw? Ano yung mangkok na ginto na puno ng insenso? Ano yun? Mga panalangin ng mga banal. Okay? Please hold on to that. Punta tayo sa chapter 8, verse 3. Dumating ang isa pang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong lalagyan ng insenso at binigyan niya siya ng maraming insenso upang idagdag ito sa mga panalangin ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng trono. Okay? At babalikan natin Luke 1, wag na tayo lalayo. Luke 1 verse 10. At sa oras ng paghahandog ng insenso, ang napakaraming tao ay nananalangin sa labas. So, ano po ang inirerepresenta ng pagsunog ng insenso? Okay? Sa pagsunog po pala ng insenso, doon po nila din ino-offer ang kanilang panalangin sa Panginoon. Okay? Kaya nga sabi sa verse 13 ng anghel kay Zacarias, sapagkat pinakinggan ang panalangin mo. Okay? Naintindihan niyo po ba yon, mga kapatid? And sabi nga kanina, it's such a great privilege na mapili ka bilang isang pumasok sa templo at magsunog ng insenso. Why? Bakit? Kasi makakapagpanalangin ka mismo directly doon. Naintindihan niyo po 'yon? Kaya kapag napili ka, parang alam niyo 'yon, parang mas parang hindi naman ganito, okay? Pero kung sa picture natin titingnan, parang mas malaki yung chance mo na pakinggan yung prayer mo kasi ikaw naghandog ka na talaga dun sa altar of incense. Naintindihan niyo po yun? Isa po yun sa privilege.
Okay? At alam niyo po ba, sino ang insenso natin? Sino yung usok na, kasi po yung insenso, di ba, usok yan, nag-ano ng usok. Sino yung usok na pag inamoy ng Panginoon ay kagalak-galak, ano ba sa Tagalog yan? Yung kaanya-anya, ano ba, tama ba ang Tagalog ko? Sa Panginoon, sino po yun? Yun po ang ano, Dad? Kaaya-aya. Kaaya-aya, yes. Kaaya-aya. Sino yung usok na yun? Kalugod-lugod. 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 Yes, thank you po. So yun po ay si Jesucristo. 'Di ba? 'Di ba natandaan nyo kanina? Patuloy, 'di ba? Dapat walang hinto yung ano ng usok doon, 'di ba? Sinabi ng Panginoon. At gagawin nyo to perpetual, walang katapusan. At sino na po ang naghandog nun? Sino naghandog ng usok na yon? Sino yung pinakapunong pari natin? Yon ay si Jesucristo. At ano yung usok na yun nga, kalugod-lugod, kaaya-aya sa Diyos? Yun po ang ginawa ni Jesucristo. At yung ginawa niya ay magpapatuloy for eternity. So you see, yung pagsusunog po sa insenso ay shadow pa rin po patungkol kay Kristo. Diba? That's the gospel. It's Christ. Okay, mga kapatid? So, siguro dito lang po tayo magtatapos sa verse 10. Wow, natapos natin yung verse 10. Okay? So, dito natin nakikita ngayon yung napakagandang ginawa ng Diyos, no? Para sa kanila, na timing lang talaga na part group nila ang maglilingkod. Tapos na timing lang talaga na sa palabunutan napili si Zacarias, no? Pero ngayon nakikita natin the mighty workings of God and the sovereign works of the hands of God. So, we praise God. Luwalhatiin natin ang Panginoon. At ito'y magpapabigay sa atin ng encouragement, no? Na bakit tayo hihinto na magsamba? Bakit tayo hihinto na sumunod? Bakit tayo, 'di ba, mawawalan ng pag-asa kung makikita natin ngayon na grabe ang makapangyarihan ng Panginoon and He is sovereign over all. 'Di ba? So magpasalamat tayo sa Kanya na inihayag niya ang sarili niya sa atin. Kasi kung hindi, wala. 'Di ba? Tayo'y mauuwi sa tiyak na kapahamakan. So mga kapatid, naway yung napag-aralan natin ngayon, magbigay sa inyo ng magpatibay palalo na inyong pag-ibig sa Diyos, sa inyong pagsunod at pananampalataya sa Kanya. Ganyan po kasoberan niya ating Panginoon. Salamat sa Kanyang salita. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Tunay ngang kahanga-hanga ka, O Diyos. Ang iyong mga gawa ay perpekto at ikaw ang may hawak ng lahat. Ikaw ang soberanya sa lahat. Panalangin ko po na itong inihayag mo sa amin ay magpapatibay palalo sa aming pagiging dependent sa iyo, Lord. Hindi kami magmamalaki, bagkus patuloy kaming magbabasa ng iyong salita na iyong ihahayag ayon sa pamagitan ng banal na Espiritu na iyong ipinagkaloob sa amin. At upang kami ay patuloy na mamangha, patuloy na tumingin sa kapangyarihan mo, sa kaluwalhatian mo, at magbigay ng papuri sa iyo, at mamuhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan mo. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang patuloy na mag-iingat sa buhay ng bawat isa na nakakarinig. At amin rin pong ipinapanalangin sa iyo ang aming mga kasamahan dati na wala ngayon. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ay soberanya sa kanilang mga buhay. Kung sila'y niligtas mo, sila'y ligtas ngang tunay, at sila'y mababalik at makakasama naming muli. Salamat, Panginoon, naway ito'y maging paalala din sa amin na maging mahabagin at paalala sa amin na ipakita ang pag-ibig din namin sa kanila, gaya mo na ipinakita ang iyong pag-ibig at habag nung kami ay mga makasalanan at rebelde pa.
naway ang mga nakatanggap ng awa mo ay magbigay din ng awa sa ibang tao. Salamat, O Diyos, ikaw ang purihin. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat sa lahat po na naka-join. Tito Che, Avril, Mendezes, Rodriguezes, Andits, Lolos, Lolas, and Tita Bing sa online, saka sa mga nanonood. See you po bukas. Hi, Zoe. See you po. Bye-bye. God bless. Verse 11 po tayo bukas.